Shout out sa iyo kaibigan na Tonet Bagwis. Ano po? Shout out sa iyo kaibigan ano. At shout out din po sa mga kapatid na patuloy na sumusuporta sa channel kong ito. Kahit kakaunti lang po kayo, thank you po sa inyo. At kapatid na ay kaibigan na Tonet Bagwis yung mga sinasabi mo kasi kaibigan, ang karamihan talaga sa mga maniniwala sa mga sinasabi mo, sa mga paliwanag ng mga Catholic defender, kaya ng paliwanag mo tungkol sa mga rebulto, estatwa at imahen. Ang mga maniniwala dyan ay talagang ang mga nabulag na lang talaga. At ang mga member ng Katoliko na hindi pa nakakapagbasa ng Biblia, na hindi pa nalalaman talaga rin ang katotohanan patungkol sa mga rebulto. Para sabihin ko sa iyo kaibigan, dati akong Katoliko. Alam ko kung ano ang ginagawa sa mga rebulto, sa mga santo, sa mga imahen. Yung sinasabi mo kaibigan na hindi sinasamba, yun ay pagpaparangal lang, pagrespeto. Isang malaking kalokohan yan kaibigan. Isang malaking pagpapalusot at pangangatuwiran lang yung sinasabi mo. Hindi totoo yung sinasabi mo na pagpaparangal lang, na respeto lang yung ibinibigay sa rebulto. Higit pa roon yung ibinibigay natin sa rebulto. Pinapahiran ng panyo, hinahalikan, ipinaparada, binibihisan ng magagarang damit, at kung ano-ano pa ang mga ginagawa sa rebulto. Pinapanalanginan, dinadasalan, inaalayan, napakarami kung ano-anong ginagawa. Tapos sasabihin hindi sinasamba. Respeto lang, pagpaparangal lang. Kalokohan yan kaibigan. Dati akong Katoliko. Alam ko ang kalakaran dyan. Bata pa lang ako, tumanda na ako, Katoliko ako. Ito, mga rebulto namin. Ito yung mga rebulto na hanggang ngayon, Santo Niño, diba? Kasi ito, mga rebulto rin ang loob niyan. Mga rebultong itinabi at itinago ko na gustong gusto ko nang itapon pero hindi ko maitapon. Bakit? Dahil sa pagrespeto ko sa magulang ko na still ay Katoliko pa rin. Diba? Ayaw niyang itapon ko, ayaw niyang sirain ko. Itabi ko lang daw. Sige, tinabi ko, nilagay ko sa box, itinabi ko, tinabunan ko. Kasi nga, against na siya sa paniniwala ko bilang Iglesia ni Cristo na. Diba? Hindi ko lang magawang maitapon dahil sa pagrespeto ko sa mama ko. Pero pumayag siya na itago ko at itabi ko. Dahil naging masaya siya nung nag-Iglesia ni Cristo ako. Dahil ang laki daw talaga ng pinagbago ko buhat nang mag-INC ako. Yung sinasabi mo kaibigan na pagrespeto, pagpaparangal sa rebulto ko palusot na lang yan kaibigan. Pangangatuwiran na lang yan, mga talatang ginagamit ninyo. Bakit noon hindi nyo sinabi yan sa mga Katoliko? Tsaka nyo nga lang ipinangalandakan yung mga talatang yan, tsaka nyo lang isinabi kung kailan meron nang nakaalam ng katotohanan. May sumalungat na sa mga maling aral sa Katoliko. At number 1 na nga dyan ang Iglesia ni Cristo na sumasalungat sa mga maling aral. Lalo na patungkol sa rebulto at larawan. Alam mo kasi kaibigan, diba? Ito sigurado alam mo rin to diba? Kapag humihipo tayo sa mga rebulto, nananalangin tayo sa mga rebulto, sa mga santo, hindi naman yung Diyos kasi talagang pinapanalanginan natin Nananalangin tayo sa mismong santo, sa mismong tao na yun na santo, sa mismong rebulto na yun. Doon tayo humihingi, doon tayo nananalangin, diba? Doon tayo humihingi ng pag-iingat, imbis na sa Diyos mismo, yung Diyos na hindi nakikita, yung Diyos na walang kawangis. Doon ipinagpalit ng mga member ng Katolik yung tunay na Diyos sa rebulto. Tapos sasabihin, respeto lang daw, paggalang lang daw sa rebulto. Maling-mali, dati akong Katoliko kaibigan, kaya alam ko yan. Nananalangin ako sa rebulto, humihingi ako sa rebulto. Diba? Doon ako humihingi ng patawad sa rebulto.
Ginagawa kong tagapamagitan yung rebulto sa Diyos, which is mali pala, na hindi pala totoo, na iisa lang palang tagapamagitan kundi ang Panginoong Hesukristo lang. Bata ako, nananalangin ako kay Maria ng awa, di ba? Doon ako humihingi ng proteksyon, kaawaan ako. Pero maling-mali pala. Sa Diyos lang pala dapat humingi. Sa Diyos lang lumapit. Sa Panginoong Hesukristo ka lang din humingi ng pamamagitan mo sa Diyos. At eto kaibigan, pakinggan mo to. May ipapakita akong video sa'yo, patungkol dyan sa sikat na ginagamit yung talata na ahas na tanso, na ipinagawa ni Moises. Alam mo ba kaibigan, na kung magbabasa ka ng Biblia at mababasa mo sa Hari, na yung ahas na tanso ay ipinagiba ng isang hari. Bakit? Dahil sinasamba na ng mga tao noon. Ginawa niya, pinagputol-putol niya yung ahas na tanso na yan dahil sinasamba na ng mga tao. Panoorin mo tong video na to kaibigan. Maging nang ipag-utos po ng ating Panginoong Diyos ang paggawa ng tansong ahas naman, wala rin pong utos na luhuran o sambahin ito. Ganito po ang mababasa natin dito po sa Aklat ng Mga Bilang sa 21 sa talatang 8. Pakinggan po natin. At sinabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng isang mabagsik na ahas at ipatong mo sa isang tikin at mangyayari na bawat taong makagat ay mabubuhay pag tumingin doon. Mga kaibigan, ang dahilan po kaya iniutos ng ating Panginoong Diyos kay Moises na gumawa ng ahas na tanso ay upang huwag mamatay ang sino mang Israelita na nakagat ng ahas na noon ay ipinadala ng ating Panginoong Diyos dahil sa pagsasalita ng laban sa kanya at kay Moises. At nang ang mga Israelita ay matuksong pagsunugan ng kamangyan o sambahin ang ahas na tanso, pinagputol-putol po ito ng matuwid na haring sa Ezekias. Yan po ay mababasa natin dito naman po sa Ikalawang Hari, pakinggan po ninyo, sa 18:1. Babasahin din po namin ang mga talatang 4 hanggang sa talatang 6 pa. Nangyari nga, ng 3 taon ni Osias na anak ni Ela na hari sa Israel, na si Ezekias na anak ni Akas na hari sa Huda ay nagpasimulang maghari. Kanyang inalis ang mga mataas na dako at sinira ang mga haligi at ibinagsak ang mga asera at kanyang pinagputol-putol ang ahas na tanso na ginawa ni Moises, sapagkat hanggang sa mga araw na yaon ay pinagsusunugan ng kamangyan ng mga anak ni Israel at pinanganlang ni Hustan. Siya'y tumiwala sa Panginoon na Diyos ng Israel na anupat nang mamatay siya ay walang naging gaya niya sa lahat ng hari sa Huda o sa nangauna man sa kanya. Sapagkat siya'y lumakip sa Panginoon, siya'y hindi humiwalay ng pagsunod sa kanya, kundi iningatan ng kanyang mga utos na iniutos ng Panginoon kay Moises. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, pinagputol-putol po ng haring si Ezekias nang sambahin ng mga Israelita ang ahas na tanso. O, di ba? Itinuturo ng Biblia diyan kaibigan na kailangang gibain ng mga rebulto na yan kapag sinasamba na ng tao. Which is hindi ginagawa sa Katolik. Bagkos, lalo pang pinagtitibay. Lalo pang ipinagtutulakan ng mga paring Katoliko na nga, sige, parangalan ninyo ang mga rebultong yan. Bihisan ninyo, bigyan ninyo ng pagpapahalaga. Ganyan ang nangyayari ngayon dito sa mundo, kaibigan. Na pag nagbasa ka na talaga ng Biblia, malayong malayo sa ipinagagawa ng Biblia. Kaya marami rin talagang Katoliko ang nag-alisan na. Ang naglipatan na, hindi lang sa Iglesia ni Cristo, naglipatan sa iba't ibang relihiyon. Diba? Kasi hindi lang naman INC ang nagtuturo na wag sumamba sa rebulto. May iba pang relihiyon. Pero sa Iglesia ni Cristo ko lang din talaga nasaksiyan ng mga tunay na aral, tunay na disiplina at pagbabagong buhay. Kaya yung mga ibinabato mong talata, palusot na lang yan kaibigan, pangangatuwiran na lang yan. Pag sinuyod mo ang Biblia, malayong malayo yan sa mga paliwanag mo.
at malayong malayo sa tunay na nangyayari sa loob ng Iglesia Katolika. At isa pa pala, ang dami mong komento na kung ano-anong komento. Pero yung isang comment mo na tanong ko na bakit nyo hinahayaang mangulam yung mga membro ninyo doon sa labas ng Quiapo Church. Hindi mo masagot-sagot, hindi mo mapangatwiranan. Bakit? Hindi mo siguro alam kung ano isasagot mo. Biruin mo, nagtitirig sila ng itim na kandila para ipahamak yung kapwa nila. Tapos ang isasagot mo, ang kandila ay para sa kaliwanagan. Hindi naman sa kaliwanagan yun, ipapahamak mo yung kapwa mo. Isang uri ng pangungulam yung kaibigan na hindi mo masagot-sagot. Na hindi mo mapangatwiranan. But anyway, thank you pa rin sa iyo kasi patuloy ka na nagko-comment. At kahit pa paano naman siguro ay pinapanood mo yung mga video ko. Thank you pa rin sa pag-i-engage sa channel kong ito. At thank you rin sa mga kapatid na patuloy na sumusuporta sa channel na ito. Alam ko po minsan boring yung mga vlog ko. Alam ko po minsan na walang kalatoy-latoy. Pero syempre tao tayo. At hindi naman natin pwedeng ipilit yung sarili natin sa ibang tao na gustuhin tayo. Alright? So yun lang. Thank you sa patuloy na sumusuporta sa channel na ito. Payo ko lang sa iyo kaibigan na Tonet Bagwis, magkalkal ka, alamin mo yung katotohanan talaga. Kalkalin mo yung history ng Katoliko at yung ipinapangaral ng Iglesia ni Cristo. Kung bakit kaming mga dating Katoliko ay ganun na lang, nag-alisan sa Iglesia Katolika Romana at lumipat sa Iglesia ni Cristo. So yun lang. Thanks for watching.